Tuwing sasapit ng pagpasok ng taon sa Gregorian calendar ay hindi maikakaila ang magarbong paghahanda at pagbubuklod-buklod ng ating mga kababayan dahil para sa kanila ito raw ang isa sa pinakamahalagang araw sa buong taon. May paniniwala kasi ang ilan nating mga kababayan na mapananatili raw ang pamilya sa buong taong darating kung sama-sama sa pagsapit ng New Year's Eve. Ngayong gabi, samahan niyo kami sa gagawing paghahanda ng dalawang pamilyang may malaking pagkakaiba sa kalagayan ng pamumuhay. Ang pagsapit ng bagong taon ay isa sa mga araw na pinakahihintay ni Mr. Chito Baraza. 70 taong gulang, isang negosyante. Dahil sa ganda ng bahay nito at kalagayan sa buhay, hindi maikakailang angat ito sa iba. Naipagtapos sa pag-aaral ang lahat ng kanyang 6 na anak at ang 3 dito'y naninirahan sa Amerika. Ayon kay Mr. Baraza, ang pagpapalit ng taon ay isa sa mga araw na nagpapaligaya sa kanya dahil dito lamang nakukumpleto ang kanyang pamilya. Pag New Year's Eve, actually na dumarating ang mga anak ko at saka yung mga apo ko sa bago ng alas 12. So, nagsasalo-salo. Kaya naman sa pagkakataong ito'y todo handa na si Mr. Baraza sa pagsalubong sa bagong taong kasama ang kanyang buong sambahayan. Ang inanda namin sa pamahiyan ng mga Chinese din, mga sa prutas, may mga mansanis kami, ubas, at saka yung pinya, panaypon, yung mga ganon. At lahat na klaseng prutas meron kami. Sa ganitong pamamaraan, masasalamin ang paggunita ng pagsalubong sa pagpapalit ng taon ng mga taong masasabi nating nakakaangat sa buhay. Every year, mga bata, talaga mga bagong damit ang sinusuot. So lahat sila, kamukha ko, ako, hindi ako pumipili, mamanugan ko pumipili, nire-regalo sa akin. So tomorrow, nasusunod ko. Mga bata sila na nag-bibis. Very simple naman din ang may mga Christmas light kami. Christmas tree sa 10th floor, may Christmas tree, Christmas flag, gano'n lang. Very simple-simple lang naman ang Nandito po tayo ngayon sa ilalim ng tulay ng Congressional na kung saan atin pong tinungo ang Gregorio family at atin po nga alamin kung paano nga ba sila magse-celebrate ng kanilang New Year's Eve. Halina, samahan niyo kami. Pero kung may mga taong sabik sa pagsapit ng bagong taon, mayroon namang halos ayaw nilang sumapit ang araw na ito. Parang ayaw ko nang isipin dahil yung mga pangyayari, yung mga nakaraan, gaya nung kami noon nakasunugan dito nung 2004 yata. Yung namatay nga yung anak ko rito, pero wala rin ako magagawa dahil siyempre sa hirap ng buhay. Kahit yung parang sinusumpa ko na itong tulay dahil dito nga nabuhos yung anak ko, pero wala rin akong magagawa dahil... Dinatnan namin ang pamilyang ito sa ilalim ng malamig, maingay at masikip na tahanan. Tanging pinagtagpi-tagping ritaso ng tela ang tanging nakakubli at nagsisilbing sanggalang ng kanilang buong sambahayan. Saksi ang ilog at ang mga basurang nakapaligid sa kanila kung paano nilang binabaka ang bawat araw na dumarating sa kanila. Pag walang kita, wala ring punto, ganyan. Minsan tinapay na, kape, ganyan. Kaya nakakahawa ang mga bata, pero wala rin akong magagawa. Barker sa umaga at nangangalakal naman ng basura sa gabi ang hanap buhay ni Mang Rodel. Pero kahit anong sipag daw ang gawin ito, hindi sapat ang kanyang kinikita para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Minsan walang nagbabantay dyan yung mga TMG po. Pero kung minsan may nagbabantay maghapon, wala rin kaming tawag. Dahil kami nagtatawag dyan, higit 20 rin mga barker dyan. Kaya minsan, nakakaisandaan o higit, ganyan lang. Nais daw ni Mang Rodel na mapakain ng masasarap na pagkain ng kanyang sambahayan, lalo sa tuwing sumasapit ang ganitong okasyon. Kung masabi niyong pamangkaan, kahit pansit lang po, ganyan. Basta wala lang problema yung wala lang karamdaman mga anak ko, okay lang mo sa akin. Basta masaya lang kami, ganyan. Dahil dito minarapat ng UNTV 37 at ng Kamanggagawa Foundation na bigyan ng munting regalo ang pamilyang Gregorio. Hindi maitago ang ngiti sa kanilang mga labi sa aming muling pagbisita sa kanilang munting tahanan.
Para sa akin po, malaking bagay yan dahil siyempre ngayon ko lang natanggap ng ganito. Para sa amin, pamilya, masayang-masaya talaga kami itong bagong taon. At saka maraming salamat po sa UNTV 37, lalong-lalo na kay Kuya Daniel Rason at saka kay Brother Eddie. Maraming po salamat at saka Happy New Year na lang po sa inyo. Ito lang masasabi ko po, sana hindi rin kayo masasawa sa mga mahihirap katulad namin. Sana patuloy yung suporta nyo, kahit bigyan nyo lang ng konting kaligayahan ng bawat mahihirap. Yan lang sinasabi ko po, maraming salamat. Diyos na lang bahala sa inyo. Mahirap man o mayaman, ang mahalaga ay may pananalig ka sa Diyos na makapagpasalamat hindi lamang sa isang taon, isang buwan, kundi sa bawat araw na dumaraan na hindi tayo pinabayaan at harapin ang panibagong taong walang inaagrabyadong tao, may malinis na pamumuhay at mapanatili ang pag-ibig sa kapwa-tao. Maraming salamat po. Muli akong inyong kasambahay, Cheryl Jimenez, para sa pagsalubong ng 2008.